ate, maaga nga pala ako nagising ngayon kasi may check-up ako para sa aking blood pressure. Titingnan nila kung bumababa or tumaas yung aking blood pressure. Tapos na nga pala yung check-up ko kanina, kaya ito nagre-ready naman ako para sa panibago kong check-up. Ang check-up ko ngayon is ultrasound saka stress test sa hospital. Kaya ito, naisipan ko muna na mag-ayos. Sinipag tayo mag-ayos ngayon. Kasi every time talaga na lumalabas ako, wala ako sa mood para mag-ayos. Kaya naisipan ko muna na mag-ayos. Stress test at saka ultrasound lang naman yung gagawin sa akin. Kaya hindi naman masyadong matagal yung test na yun. Hello mga kate, welcome back to my channel. So, ang vlog natin today is update ko kayo sa aking 38 weeks pregnancy journey. So, today pa-check up ako kaninang alas 9. So, kinuhaan nila ako ng blood pressure ulit. Okay naman yung blood pressure ko kanina nung chinek nila. Stable naman. After noon, sa clinic na pa-check upan ko is may appointment naman ako ng ultrasound sa hospital around 1:30. Tapos stress test yung check up ko for today. Yun na yung last ko na ultrasound at saka yung sa stress test ko ginawa din kanina. Kasi ang due date ko is December 13, pero papaanakin na nila ako sa December 6. So, next week na yun. Nung sinabi sa akin ng doktor is hindi ako makapaniwala na papaanakin na ako kasi yung blood pressure ko kasi is may pagtaas, may pagbaba. So, decide na sila na gawin sa akin is induction labor. I-induction labor na nila ako sa 6 para maging safe din kami ni baby. Tapos, sa December 6 is pupunta kami ng hospital around 8 a.m. ng umaga. Kasi sabi ng kakilala ko, ganun din yung ginawa sa kanya. Pero sasabihin daw sa'yo ng nurse is 3 to 4 hours epekto na. Pero, ang talagang time para umepekto yung ituturok sa'yo is 12 hours. Sabi nung kakilala ko, kasi ganun din yung ginawa sa kanya. So, yun yung mga gagawin sa akin. And humihingi din ako sa inyo ng prayers mga kaate na maging successful yung aking panganganak sa December 6. Ipag-pray po nyo ako na maging okay kami ni baby. At naniniwala ako na mailabas ko din siya ng December 6. Yun yung faith ko na mailabas ko siya agad, and then hindi ako mahihirapan. Kasi kailangan ko maging strong para sa anak ko at para sa sarili ko, and then para na din sa asawa ko, para sa amin tatlo. So, yun yung mga update ngayong 38 weeks na ako. My last appointment is December 5. Sa December 5 naman, ang gagawin nila is i-ina ko. Check nila kung how's my cervix, and then yung centimeter, kung ilang centimeter na ba yun, kasi sinabi sa akin ng doktor ko nung last time na pumunta kami dito sa pinagpa-check upan ko. Tapos kinabukasan yun, pupunta na kami ng hospital. So far naman, ready na kami lahat. Naipak na rin namin yung dadalhin namin. Yun yung mga dadalhin namin. Yan. Tapos yung car seat, yung baby bag ni baby, tapos ilang mga gamit lang. So, kompleto na naman yun. So, anytime, pwede na kami pumunta dun. Tapos, sabi din sa akin kanina ng nurse, kung pumutok man yung panubigan ko, next week, pwede naman daw akong pumunta na agad sa kanila. Yun yung advice nila para maging okay kami ni baby. So, kanina sa ultrasound niya, nagpakita na siya. Nakita na namin yung face niya. Tapos, yung paggalaw niya sa tummy ko, okay naman. Lahat naman naging normal. Tapos, yung labi niya kanina is nakita namin. Sabi ko doon sa husband ko,
kamukha ko. Sabi niya, hindi daw ako sure kung kamukha ko yung baby ko. Sabi ko, sa akin kamukha yun kasi nakita ko yung shape ng kanya ng labi. Nagtatawa. Yun yung mga kaganapan, mga kaate. And then, excited na rin kami ng husband ko na makita yung baby namin. Sobrang excited na namin. Hindi ako kinakabahan. Excited yung nararamdaman ko kasi kapag kinabahan ako, walang mangyayari sa akin. Sabi nga, dapat maging malakas ako. Maging ready. So, ready na ako. Next week na yung mga kaate, ilang days na lang. Can't imagine na makikita na namin si Kael. So, sabi ko, na lagi ako nagpipray na maging okay kami ni baby, na maging successful yung panganganak ko. At alam ko naman na hindi kami pababayaan ni Lord. Gagabayan niya kami. Kaming dalawa. Tapos, naniniwala din ako na siya yung makakasama namin sa panganganak ko. Kaya, hindi ako natatakot. Hindi ako kakabahan kasi kailangan ko maging strong. So, yun lang yung video for today mga kaate. Kung gusto nyo na mapanood yung mga vlog ko for pregnancy journey, i-click na lang nyo yung Facebook, like yung YouTube channel ko, Ate Moana Vlog. And then kung gusto nyo na laging updated, just hit notification bell. So, yun lang yung vlog for today mga kaate. And then samahan nyo ako sa aking pregnancy journey pa sa mga susunod. So, gagawa ko ng vlog sa aking panganak para naman mapanood nyo. Pero, let's see. Pero talagang pipilitin ko na magawa ng vlog sa araw na yun para syempre may remembrance din ako at saka yung magiging anak ko na pag laki na niya in the future, mapanood niya yung vlog, diba? So, yun lang yung vlog for today and thank you sa mga sumusuporta sa ating Moana Vlog channel. Sana kayong magsawa na panoodin yung vlog ko and then yung pregnancy journey ko. Yun lang mga kaate, ingat kayo palagi. Bye-bye!